Maramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Ako po isang kabataan na halos lumaki po sa pamilya na masasabi ko po may kaguluhan. Naroon yung aking pamilya, away dito, araw-araw, galit, nagbabatian, nag-aaway ulit, nagpapalayasan. Pero salamat sa Diyos, ang nanay ko po nakakilala sa Panginoon. At dahil po dito, ang bunga nito, inaayos ng Panginoon yung aming pamilya. At isa po doon ay, ako po ay naging benepisyo ng ginawa ng Panginoong Jesus, maging ng nanay ko na ilaban niya kami na ilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala sa amin sa church. At doon, kaibigan, maliit pa lang ako, 6 na taon, may memory na ako sa loob ng church. Dinadala ako ng aking nanay. 7 kami magkakapatid para makarinig ng salita ng Diyos. Na totoo, kaibigan, makapangyarihan ng salita ng Diyos. At yun po, nagpapabago ng aming buhay. Nagbibigay po ng pag-asa, nagbibigay ng direksyon sa aming buhay. At ako po personal, salamat sa Panginoon dahil alam niyo po, kagaya rin po ng karamihan sa atin, lahat po tayo abala sa paghahanap buhay para bumuhay at mabuhay. At ganun po ang nanay ko, ang tatay ko, ganun yung hanap buhay talaga na madaling araw pa lang alis sa bahay, gabi, tulog na kami, saka lang sila darating. Pero salamat sa Diyos kasi kaibigan, naranasan ko yung pag-ibig ng Panginoon. Ginawa ng magulang ko po, ng nanay ko, na maging katuwang ang Diyos para palakihin kami ng maayos. Although parang kung bilang anak, parang masasabi ko, parang may kakulangan sa magulang. Pero yung kahirapan ng buhay, kitang-kita namin. Pero salamat sa Diyos, ang Panginoon, unti-unti nagpapala. Ang Panginoon unti-unti nagbibigay ng pag-asenso sa buhay ng pag-unlad kung kikilalanin natin siya sa ating buhay. At ako po, kaibigan, bilang kabataan, sabi ko nga po, halos naging pangalawang pamilya ko po ang church. Halos sanay alam po manalangin, alam na umawit ng papuri sa Panginoon, may alam na Bible character. Pero kaibigan, habang lumalaki ako, nakikita ko ang sarili ko kung gaano ko kamakasalanan sa harapan ng Panginoon. Naroon nakakapagsinungaling, nakakapangupit ng sukli sa aking mga magulang, na-addict sa pagbabasa ng mga pocketbooks pa noon. One time na nakaawit sa video kay Hana, may malalaswang na kawan na hindi marapat sa isang tatapat kayo dyan. Dahil may gawain kami. Mamaya na kayo, pagbalik dun muna kayo. Wala akong problema, kuya. Ako'y lumapit sa Panginoon, ako'y pinatawad ng Diyos. Kaya kaibigan, anumang kasalanan yan, maliit man sa tingin mo o sobrang laki o bigat, kayang patawarin tayo ng Panginoon. At yun ba ay naranasan ko. Salamat sa Diyos na ang Diyos ay totoo na kapag tinawagan natin siya, pag tayo nanalangin, siya ay tumutugon. At salamat sa Diyos sa pag-ibig niya na inayos niya yung mga bagay na binanggit ko kanina. Binago ko ng Panginoon, unti-unti inalis niya yung mga yon, pagpapalaya. At salamat sa Panginoon na at one time, kaibigan, meron ako experience na hindi ko malilimutan. Bakit ba ako naglilingkod sa Panginoon? Bakit ba ako nagbibigay ng time kahit may trabaho, kahit nag-aaral ka noon, nagbibigay ka ng time na maglingkod sa Panginoon o kilalanin ng Diyos? Dahil may karanasan din po ako kagaya nung nauna kanina kung sa kanya karamdaman para humingi at tumawag sa Diyos, baka kasi last breath niya na yon o huling buhay niya. Ako naranasan ko, kaibigan, simple lang, natulog lang naman ako, napaidlip nga eh. Naglilinis hanggang na hindi ko na malayan, hindi ko sinasadya makatulog. Una, panaginip na normal, pero nung kalaunan, hindi ko na may galaw yung katawan ko. Tinawag ko yung pastor ko, tinawag ko yung nanay ko, pero kaibigan, nung si Jesus, tinawag ko, Panginoon, sabi ko pa nga, napa-English pa nga yun, sabi ko, Jesus, please save me. Salamat sa Diyos, totoo si Jesus. Totoo siya na pag tinawag mo siya ay tutugon. At kaibigan, isa pang bahagi doon, napatunayan ko, totoo si Jesus, totoo may kabilang buhay. Kasi nung time na yun, talagang, feeling ko din talaga huling buhay ko na yun. Pero nagpakilala ang Diyos sa akin, na totoo siya, totoo may kabilang buhay. Kaya sabi ko, Panginoon, yung edad ko yun, 18 pa lang ako na, sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Itong buhay na hiram ko, ibabalik ko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ko. Kung sa sarili ko lang kakayanan, kaibigan, mahirap gawin, mahirap magbago, mahirap makalaya sa pagkakalipis sa kasalanan. Pero sa biyaya po at tulong at habang ng Diyos, siya po yung nagbabago ng buhay. Siya yung nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. And lastly, kaibigan, nakaranas din po ako ng mahimalang kagalingan sa Panginoon. Masasabi ko, inborn to kasi nakikita ko na siya na since bata pa lang ako. Sabi ko, mag-iipon ako ng pampa-opera, hindi siya madadala sa natural na way na paggagamot.
herbal man. Pero kaibigan, sabi din, operasyon, sabi ng surgeon, pero nanampalataya ako sa Panginoon. Panginoon, gusto ko makaranas ng himalang kagalingan mo, Lord. Ibibigay ko yung pang-opera ko na inipon para sa gawain mo, Lord. Pagalingin mo ako. At yon kaibigan, tinupad, tinugon ako ng Diyos. Natutuwa ako, hindi ko siya nakikita at ayoko nang makita yung lump na yon. Kaya ikaw yan, naghahanap ka po ng kasiyahan sa buhay, direksyon sa buhay, kagalingan, kapayapaan, kagalakan. Subukan mo makipagrelasyon sa Panginoon. May magagawa siya kung paano sa amin. May ginawa ang Panginoon. Posible na may gawin ang Diyos sa buhay mo. Yun lamang po, sa Diyos ang papuri.